Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ate Linda, sa marubdob na panalangin at Ate Mira sa pag-uumpisa ng pananambahan at pangunguna sa amin sa papuri. Um, the Lord is good and we are approaching the end of March and napakaganda po ng mga nakaraang mga discussion about the church. Uh, at the same time, gusto ko rin tanungin dahil kahit na napakaganda ng ating mga pag-uusap sa salita ng Diyos ay na alam din natin na hindi maganda ang nangyayari sa ating kapaligiran. So kamusta po? How are we holding up to the current situation? Kamusta po ang inyong buhay dahil sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sitwasyon pagdating sa ating ekonomiya, pagtaas ng mga presyo, at pahirapan na rin ngayon sa pagbiyahe. Mas lalong nahihirapan din kahit yung mga nag-commute. Apektado naman lahat, kabit-kabit po yan. At mula nung nagtaas yung gasolina, presyo ng gasolina, hindi pa ako nagpapa-load dahil nung kinabukasan bago mag-umpisa, nung March 7, March 8 yun mag-uumpisa. March 7 ng gabi nagpagas ako ng full tank. Ang diesel nun ay nasa 59 pesos. So, lagpas kalahati na ang nabawas ko sa full tank. So, baka by the end of March, lalong-lalo na magbibiyahe kami sa weekend, baka end of March, kailangan ko ulit mag-load. For the very first time mula nung nagtaas ang mga presyo. So, from 59 pesos na litro ng diesel, I guess magpapagas na ako ng 130 pesos. Lagpas kalahati, ano? Lagpas kalahati. Tama ba yung math ko? 60, 60. Okay. Good. But bad yung mga pangyayari sa ating kapaligiran. So, sana ay makahanap tayo ng katatagan sa ating Panginoon sa kabila ng mga pangyayari. And I don't want people to ignore yung current situation. Like, pwede naman nating maliitin. Sasabihin natin, huwag tayong mag-alala, nandiyan naman ang Diyos. Totoo naman yun, nandiyan ang Diyos. Pero hindi naman tayo sinasabihan ng Panginoon na i-neglect yung mga responsibilities natin at yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. We can hold both in balance sa ating pananampalataya. And kagabi habang naghugas ako ng pinggan, si Julie ay naghahanda naman ng nag-iinit naman ng tubig. Nag-uusap kami tungkol sa mga pangyayari sa ating mundo. And sa brief exchange namin ay kasama na doon yung napag-usapan namin kung bakit yung nangyayari sa Middle East, nangyayari sa Israel, nangyayari sa sa Iran, And we also concluded na iba talaga yung kapamaraanan ng modern na mga Hudyo. Kahit naman as a whole, yung mga Hudyo na hindi naging Kristiyano, they don't really know and accept the ways of Jesus. Iba talaga. Hindi talaga sila Kristiyano. In fact, hindi sila magpapasakop sa mga katuruan ng Panginoong Jesus kasi hindi nga nila kinikilala si Jesus bilang kanilang Panginoon. And clearly, hanggang ngayon, sobrang taliwas ang kanilang kapamaraanan sa mga katuruan ni Jesus. In fact, if narinig nyo itong sinabi ni Netanyahu, sabi niya, history proves that unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Kilala niyo naman si Genghis Khan, di ba? Siya yung isa sa mga matinding conqueror ng mga panahon na yon na umabot hanggang Asia, West Asia and Southern Europe ang kanyang pananakop. And sabi ni Netanyahu, kapag hindi ka daw masyadong malakas, kapag hindi ka daw ganun ka ruthless, or if you're not powerful enough, then evil will overcome good. Kumbaga, talagang mananaig at mananaig ang kasamaan kung papairalin mo daw yung kagaya ng katuruan ni Jesus. So, and alam ko marami nag-react dito, but he was actually just quoting si Will Durant, na isang historian na kumikilala kay Jesus. Sabi niya, the universe has no prejudice in favor of Christ
as against Genghis Khan. Ang ibig sabihin lang naman ni Netanyahu while he was quoting Will Durant is that pagdating sa mundong ito, talagang wala, sasakupin at sasakupin kung hindi ka makapangyarihan. Ano? Kasi kapangyarihan ang nananaig dito sa mundong ito eh. So, si Will Durant, while worshiping Jesus, he acknowledged that this is happening. And si Netanyahu, who does not believe in Jesus, uh, he used this quote to justify what he is doing and what his country is doing. And sadly, maraming mga Kristiyano hindi man ito inaamin, but many of us actually think that ito ang tama. Na kapag morally right ka, then uh, na ito ang tama, na it's morally justified na lalabanan mo ang kasamaan, depende sa definition mo ng kasamaan, gamit ang kapangyarihan. At depende din sa definition ng mundo tungkol sa kapangyarihan. And that's why many people justify killings and wars and violent ways to, quote-unquote, defeat evil. But by doing so, they also commit evil by themselves. Pero mahabang usapin yan. Pero ang malinaw siguro na tanong is that, ganito ba ang kapamaraanan ng Panginoong Jesus? And as we close our theme sa buwang ito, journeying with the household of God, we go back to the scripture sa isang pagkakataon na si Jesus ay nag-journey din. At marami sa kanyang mga followers are journeying with Him towards Jerusalem. And we need to ask, kung tayo ay mag-journey and we gather around our King Jesus, we walk and follow after Him bilang isang simbahan at bilang mga Kristiyano, paano nga ba natin yung gagawin? In light of what's happening in our country, in light of what's happening in our world, and in light of the Holy Week that is coming, actually nag-umpisa na ngayon, and habang nananalangin tayo at nagpupuri, nakikita ko yung mga kapatid natin na mga Katoliko ay may mga dala-dala ng pagaspas. In light of that, which reminds us kung anong klaseng hari si Jesus. And I would like us to read that actual story where Jesus was walking towards Jerusalem at marami sa kanyang nag-journey together with Him. His followers and the crowds who are supporting Him and also wanting to learn more about Jesus. And inaanyahan ko po kayong tumayo. Basahin natin yan sa Mark chapter 11, verses 1 to 11. Now, na-preach ko po ito noong 2023 and some of the points na ni-raise ko doon ay gagamitin ko po dito, pero nirepackage ko siya for our theme at dinagdagan ko siya ng points for our reflection sa mga panahon na ganito. Mark chapter 11 verses 1 to 11 at babasahin ko po ito mula sa New American Standard Bible. Verse 1 ng chapter 11, ang sulat tungkol kay Jesus. Ang sabi dito, "And as they approached Jerusalem at Bethphage and Bethany, near the Mount of Olives, He sent 2 of His disciples and said to them, 'Go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt,'" or isang batang donkey or batang kabayo, or asno. "A colt tied there, on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone says to you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord has need of it. And immediately He will send it back here.' They went away and found a colt tied at the door outside in the street. And they untied it. And some of the bystanders were saying to them, 'What are you doing untying the colt?' And they told him that just as Jesus had said, and they gave them permission. They brought the colt to Jesus and put their cloaks in it, and He sat on it. And many people spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches which they had cut from the fields. And those who went in front and those who followed were shouting, 'Hosanna! Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father, David, and Hosanna in the highest.'" I think part of this ay binasa kanina ni Ate Mira sa call to worship sa Psalm 118.
And Jesus, verse 11, and Jesus entered Jerusalem and came into the temple area. And after looking around at everything, he left for Bethany with the 12 since it was already late. Makaupo na po tayo mga kapatid, purihin ng Diyos sa kanyang salita at naway pagpalain tayo ng kanyang katotohanan at pagbabago sa ating buhay base sa kanyang salita. Now, we all know the story. Very familiar. Actually, sineselebrate ng napakaraming Kristiyano sa buong mundo. Tinatawag natin itong Palm Sunday, where at that time when Jesus was already at the peak of his ministry at papunta na siya ng Jerusalem at dumaan siya ng Jericho, pagdaan din ng Jericho, nakita niya doon yung nasa chapter 10, sa dulo ng chapter 10, nakita niya doon yung bulag na tinawag siya na Son of David at pinagaling niya yung bulag, At ito na, at nung papunta na siya ng Jerusalem, ang daming sumama sa kanya. Andito nga, sabi niya sa kanyang dalawang disipulo, mauna kayo doon. Mauna kayo sa town na pupuntahan natin. Pag may nakita kayo doon na asno or isang colt, ay dalhin nyo, hingin nyo, hiramin nyo. Sabihin nyo na ibabalik naman. At kapag may nagtanong, sabihin nyo na gagamitin lang ng Panginoon. At ginawa nga nila yun. At nangyari nga ang prediction ng Panginoong Jesus. At pagbalik, ay nilatag nila ang kanilang mga garments dun sa colt, sa asno. At umupo si Jesus. At nang nakita ito ng mga tao, ay hinubad din nila ang kanilang mga cloak at ang kanilang mga garment at nilatag nila sa sahig, sa lupa, sa kalsada, habang naglalakad ang Panginoong Jesus kasama ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. And all of them were shouting, Hosanna. Sabi nila, the word Hosanna is an Aramaic word. Pero kapag sinilip mo rin talaga yung Hebrew, makikita mo yung Hoshea, Ana. It starts with Ana, Ana, Yahweh, or Adonai, Hoshea, Ana. So, nandun yung word na Hosanna talaga nang galing sa Psalm 118, na binasa ni Ate Mira kayo sa call to worship. It's really that verse, And tas dinagdagan pa nila ng blessed is the coming kingdom of our father David. Then they close it with another part of Psalm 118, Hosanna in the highest. So ganun nang nangyari, And we all know yung mga kasunod pa, very dramatic sa ibang gospel, sa Matthew, sa Luke, and sa John. Pero dito sa Mark, he ended it with that strange story na pagdating ni Jesus doon, gabi na, and umuwi na siya. Kasi he left for Bethany with the 12 since it was already late. Pansinin nyo rin na itong panahon na to ay maraming sunod-sunod na feasts ng Jerusalem. Meaning, daming mga tao naglalakbay papuntang Jerusalem to celebrate the feasts of Jerusalem. Mga mahalagang panahon sa panahon nila. Mga mahalagang selebrasyon, okasyon, araw ng kanilang pananampalataya sa panahon na yan. Hanggang ngayon, sa bilang mga Hudyo. So yan po yung kwento na yan. And last 2023, dinitalye natin yung kwento na yan. And ang conclusion ko doon is that it's actually something about Jesus. The whole story. Since si Mark naman, ang bungad naman ni Mark is that this is the gospel, sabi ni Mark sa the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Now, it's all about Jesus as the good news, being the Son of God or the King or the Messiah or the one sent by God. So, itong mga pangyayari na to sa kung saan nagkumuha ng mga pagaspas, yung mga tao at hinubad ang kanilang mga damit at nilatag, at lahat ng pangyayari na yan, we call it the triumphant or the triumphal entry. Isa ito sa mga pinakamalinaw na kwento na kung saan inilalarawan ang Panginoong Jesus bilang Messiah or Hari, ang inaantay-antay ng mga Hudyo. Hindi na lang para sa buong Israel, kundi sa lahat ng mundo, sa buong mundo. And syempre, ang mahalaga dito, hindi kung anong mismong reaksyon ng mga tao nung nangyayari yung kwentong yon, kundi kung anong dapat maintindihan ng mga nagbabasa nito nung sinulat ito ni Mark.
Of course, ito yung kanyang purpose sa mga unang magbabasa at ito rin yung magiging purpose sana natin bilang mga nagbabasa ngayon. Ano? The intention of this collection of stories ni Mark. So, nagbigay siya ng maraming detalye at ang kanyang conclusion is that ganito, that Jesus is the Christ, ano? Na si Jesus ang Messiah, ano? Again, lagi ko na lang ulit-ulitin ito hanggat sa lagi natin itong matatandaan. Hindi apelido ang Christ, Jesus ang pangalan. Kung kukumpletuhin natin ang pangalan ni Jesus, it would be Jesus the son of Joseph or Jesus the son of Mary. Yan yung pinaka-apelido nila sa panahon na yan. Pero yung Christ is a label to mean the Messiah or the King. So pwede mong palitan yung Messiah or yung Christ as King. So whenever we say Jesus Christ, you are actually saying King Jesus or Jesus the Messiah. So, ito yung point ni Mark sa kwentong ito, na si Jesus ang Messiah. Sa papaanong paraan? Napaka-common na ng kwento na yan, pero even me, I have always pointed this out sa mga preachings ko when it comes to Mark chapter 11, But let me just highlight 3 things kung bakit ito ang conclusion ng pangyayari yan. Na si Jesus ay hari, na si Jesus ang Messiah na inaantay-antayin ng mga Hudyo. Una is that, titignan natin kung paano inutusan ni Jesus yung dalawang disciples niya to get yung asno, yung colt. Ano ba nangyayari doon? Well, pinipresenta sa atin ni Mark na si Jesus ay may kakaibang foreknowledge. Sabi niya, pumunta kayo doon sa town opposite us, may makikita kayo doong asno or colt or ano nga ba yung letter F na word doon para sa batang lalaki na donkey. So, at nangyari nga yun. Merong ang donkey doon. Well, of course, marami namang donkey sa panahon nila. Pero, dinescribe ni Jesus kung ano mangyayari. May magtatanong sa inyo itong sasabihin nyo. At papayag sila. At pumayag nga. So, everything that Jesus said, nangyari. At hindi lang yun. Hindi lang yung kakaibang foreknowledge ni Jesus. Na makikita natin, this is consistent sa maraming kwento. Hindi lang kay Mark, kundi sa Luke, sa John, sa Matthew, na may maraming instances na Jesus knows what's going to happen. Jesus knows what's exactly happening there at that moment kahit na wala siya doon. Like nung tinawag ni si Nathaniel as his disciple, And like nung lumapit yung centurion sa kanya, So, he always, like yung Samaritan woman, nung nag-usap sila sa John chapter 4, meron siyang kakaibang foreknowledge, And that is something na naka-reserve para sa mga deity sa panahon nila, and specifically sa mga Hudyo, Diyos lang ang nakakagawa nun. Na meron siyang foreknowledge. And if not God, then someone sent by God. Kung hindi man siya exactly ang Diyos, which is yun ang papanigan ng mga Hudyo, kasi iisa lang naman para sa kanila ang Diyos at hindi nila matanggap na yung taong to ay mag-claim na Diyos, then he must be sent by God, or exactly what a Messiah is, Also, hindi lang yung foreknowledge ang meron si Jesus dito na pinipresenta ni Mark. Meron ding subtle reference doon sa kondisyon ng asno, ng batang donkey. In fact, tama pa nga yung pagkakadescribe ni Jesus eh. Sabi doon sa verse 2, sabi ni Jesus, immediately as you enter the village, you will find a colt tied there. At paano niya dinescribe yung asno? Sabi niya, which no one has ever sat. Paano malalaman ni Jesus yun? Na wala pang nakakaupo doon. Na hindi pa yung ginagamit sa trabaho at sa kung ano mang livelihood yung asno na yun. Alam ni Jesus. At hindi lang yun, mga kapatid. More than just knowing that is also the fact na sa Old Testament, especially sa Numbers chapter 19, verse 2, Deuteronomy chapter 21, and mga references sa 1 Samuel
chapter 6, there's a subtle reference na, hindi subtle yung turo na to sa Old Testament. Malinaw sa Old Testament na kapag ang isang hayop ay inaalay sa Panginoon, dapat malinis. Dapat perfect. At isa pa, hindi pa siya nagagamit for ordinary purposes. Hindi siya nauupuan, hindi siya ginagamit sa trabaho, because that young animal will be used sacredly for as a sacrifice to God. Gagamitin para sa banal na gawain ang hayop na yan. And that is a subtle reference dito sa sinabi ni Jesus. Bakit kailangan? Bakit kailangan wala pang nakakaupo dyan? Ang arte naman ni Jesus. Hindi yun ang point. Ang point is that Jesus Christ is making a subtle reference that there is something holy happening here and we need a holy animal na hindi pa nauupuan, hindi pa nagkakasakit, hindi pa napapagod sa mga ordinaryong gawain. So, in that sense, in that aspect, makikita natin na isinasantabi ni Mark si Jesus mula sa lahat ng mga tao at nire-reserve niya ang mga katungkulan na ito at karakteristik na ito sa pagiging Messiah ng Panginoong Jesus. Number 2, hindi lang doon sa kung paano inutusan ni Jesus at paano niya nalaman yung batang asno, it's also seen how the crowd responded when Jesus sat on the colt. Nung umupo si Jesus, after that, nagkagulo na yung mga tao. In a good way. Nagpuri sila, nag-awitan sila, nagsigawan sila, kinote nila yung Psalm 118, hinubad nila ang kanilang mga damit, nilatag sa kalsada, at kumuha sila ng mga sanga-sanga na may mga dahon-dahon. Sabi ni John sa Gospel of John, palm. No? Pero sa Matthew, Mark, Luke, walang ganon. Walang masyadong dinescribe, and regardless kung anong purpose ni John for using palm, for mentioning the palm tree, pero pag tinignan mo talaga historically and even ngayon, geographically speaking, wala masyadong mga palms sa area na yan. So, kaya ang sabi ni Mark, just leafy branches, mga madahon na mga sanga-sanga. So, kahit anong dahon, kung anong malapit na sanga na may mga dahon, ginagamit. Yun ang mga ginamit nila at hinagis din nila sa kalsada. So, they spread their cloaks on the road. At yung paghuhubad nila ng damit at nilatag nila sa kalsada, it's both biblical and ancient. When I say biblical, nangyayari siya sa Bible, hindi necessarily tinuturo. Pero nangyayari siya sa Bible at nangyayari siya sa panahon na yon. Hindi lang sa Bible, hindi lang sa Israel, kundi sa karamihan ng mga civilizations at that time, sa ancient Near East, mula pa sa panahon siguro ng BC hanggang sa AD, na kapag merong isang tao na nakakataas, someone who is in power or authority, and you give him honor, sa panahon natin, kapag merong guest speaker, may isinasabit na ribbon, di ba? O kaya, talagang may garland. Tapos, minsan, sasakay pa sa sasakyan, iikot kapag politiko, di ba? Yung ganon. So, itong kay Jesus, it's actually a political statement ng mga tao to ascribe honor to someone they think who has the power to whatever purposes na meron sila. Gusto na nila ma-restore ang Israel. Gusto nila mapatalsik ang Roman Empire mula sa Israel. Gusto nila ma-store ang kanilang pananampalataya sa loob ng kanilang bansa. Ang dami nilang gustong mangyari dahil lahat ng yun ay pinangako din naman sa kanila sa Old Testament. And they see this teacher, this rabbi from Nazareth,
from Galilee who is teaching. And they see na, ito yata ang ating pag-asa. Not everyone maybe, sa panahon na yan, thinks that Jesus is the Messiah, but si Mark na siyang sumulat nito, nais niyang ipahiwatig ang ganito, na sinalubong siya ng mga tao. Binigyan siya ng honor by removing their cloaks, to ascribe honor to that person na dumarating. And kumuha sila ng mga dahon at mga branches na may dahon, they waved, they shouted, and dilatag din nila sa kalsada. That's how they honor an honorable person, a leader, someone who is an authority. Ganyan nila ito sasalubungin. So, Jesus is being presented as that. Hindi lang yon. Ito siguro yung mas maikakabit natin sa pagiging hari at pagiging Messiah talaga ni Jesus. Is yung kinote nila yung Psalm 118. Psalm 118 verses 25 to 26. Sabi nila, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. That's Psalm 118. Ang exact is yung 26. Pero yung Hosanna na word is shortened version of verse 25, na sa Aramaic is Hosanna, pero ang long version nito is kumbaga it's actually from the Old Testament, and it can actually be read sa Hebrew, and it means save us. So, nangihingi sila ng pagliligtas na siyang dapat gagawin ng isang Messiah. At ito ang kanilang isinisigaw sa panahon na yan. At ang exact na verse na sa verse 25, para makita natin saan ang galing word na Hosanna, kasi sa ngayon, very vague ang ibig sabihin ng Hosanna, but it actually means save us. Save us, Yahweh. Si Yahweh ang kanilang kausap at that time. At sabi din sa Hebrew, Anna Yahweh or Adonai. Magagalit ng mga Hudyo pag binasa natin ito ng Yahweh. So, Anna Yahweh, Hosha na Anna Yahweh. So, nandun yung word na Hosha na Anna. Anna, Hosea, Anna. Pero nandun din yung word na Yahweh. They were actually talking to Yahweh. Yahweh, save us. Yahweh, send help. Yahweh, rescue us. Yahweh, send your Messiah. Become our King or send this King na pinapangako niyo sa amin. At yan ang ibig sabihin ng Psalm 118. At yun ang kinukote nila. Hosanna, pwede mong gamitin sa pagpuri, Hosanna in the highest. But literally, it means, save us. Save us, O King. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabi sa verse 25 and 26. At hindi nilang yun. Sa verse 26 mismo, yung kasunod mismo na kinabit nila na wala doon sa Psalm 118, na sabi nila, blessed is the coming kingdom of our father David. So malinaw that this is about the Messiah na inaantay nila at iniisip nila na si Jesus yun. Which makes it clearer that this is about the coming King, Jesus. And kagaya ng binanggit ko, before nangyari to, merong bulag na pinagaling si Jesus at nakita ng muli sa dulo ng chapter 10 ng Mark. At sabi ng bulag, Son of David. Son of David. Pagalingin mo ako. Tinawag niya si Jesus na Son of David. Tapos pagpakli natin ng isang chapter, yung kasunod na kwento, tinawag si Jesus na, blessed is the coming kingdom of our father David. So they're really, Mark, ang sumulat ng Gospel of Mark, si Mark, ay pinapakita sa atin, ipinapahayag sa atin, na ituring dapat si Jesus na hari, na Messiah. Dahil ganito siya dapat kinikilala at ganito siya ipinipresenta ng Biblia. And lastly, yung reference mismo. Although walang sinabi si Mark na, sa totoo lang, itong sinusulat ko, galing ito sa Old Testament. Hindi niya sinabi yon.
Well, pag binasa mo si Matthew sa kwento niya ito, kung pwede niyong pakliin yung Matthew chapter 21 hanggang 22, mababasa niyo yung same kwento na ito. Kasi sinabi mismo ni Matthew, para ma-fulfill ang sinasabi ng Old Testament sa Zechariah. So kay Matthew, malinaw na yun ang reference. Pero nauna naman kasi nagsulat si Mark. Ano? So si Matthew nag-supply na lang. Sabi niya, ito yung sinabi ni Mark, pero galing ito sa Zechariah. So, pag binasa natin ng Zechariah, ano ba sinasabi dun sa chapter 9, verse 9, Zechariah? That's the Old Testament. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout in triumph, daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is righteous and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. So sa Zechariah sa Old Testament, there is this vivid picture kung anong mangyayari sa pagdating ng Messiah. He will be riding on a colt. And yes, he will be righteous. He will be their Savior, endowed with salvation, but he will be humble. Hindi siya nakasakay sa chariot. Hindi siya nakasakay sa mga elepante na malalaki. Hindi siya nakasakay sa mga mabibilis at maliliksi at malulusog at malalakas na kabayo. No. Sasakay siya sa asno. Sasakay siya sa batang donkey. At sabi doon mismo sa Zechariah 9 verse 9, he will be humble, mounted on a donkey. That's how he was described as a Messiah. And make no mistake mga kapatid, pag binasa mo kahit yung minor prophets lang, yan yung isa sa mga course ko ngayon sa seminary, yung minor prophets lang, there are a lot of pictures of who this Messiah is. Andyan yung masyadong makapangyarihan na Messiah. Andyan yung masyadong magaling na Messiah. Matalinong Messiah. Andyan yung maraming klaseng depiction of who will be this Messiah is. And isa na doon itong si picture ni Zechariah. And even dito sa Zechariah, maraming description ng Messiah. What I'm telling you is, mga kapatid, hindi lang iisa ang nai-imagine ng mga Hudyo at ng mga prophets kung ano ang parating na Messiah. So Jesus, si Jesus, mga kapatid, na magpapakilala bilang Messiah, marami siyang pagpipilian na image. Marami siyang pwedeng i-fulfill na image kung gusto lang niyang tumbukin na siya ay hari. Bakit ito mismo ang pinili niya? Why did he fulfill this specific passage about a humble Messiah riding on a donkey? Marami namang option. Marami namang magigiting na imagination of who this king is. Maraming valiant na picture of what a mighty warrior of a king he is. But he chose a donkey. He chose this very humble depiction of him presenting himself of a king. And this is very consistent kasi itong hari na ito na sumakay sa donkey ay sasampa sa krus na nakakahiya. He wasn't riding on an armored car, on an armored tank, or a chariot with many soldiers behind him. Tapos eventually, papatayin lang din naman pala. No, he was consistent from the very beginning. Born in a manger, riding on a donkey, killed and died on a cross. That's your king. And with the many depictions, descriptions, imagination kung anong klaseng hari meron ang Messiah na parating, ang pinili ni Jesus, ito. Parang kapag mag-guest speaker ka, naranasan nyo naman na siguro maging guest speaker. I think si Mama, nag-guest speaker yan. Pag napunta ka sa ibang lugar, people will be asking, yung mga nag-organize ng program, alam kong ang dami mong accomplishment, daming pwedeng i-describe sa'yo, pero anong gusto mong sabihin namin sa pagpapakilala sa'yo? Di ba may ganon? O yan, for example, ang tricky mamili ng politiko eh. Sabihin na lang natin si Ramon Magsaysay. Oh, so classic.
Kailangan pang mag-ingat. Si Ramon Magsaysay, anong pipiliin mo sa kanya para ipakilala mo siya? Ano? O kaya pag tinanong ka, anong klaseng nanay ang meron ka sa nanay mo? Of course, ang daming pwedeng sabihin na magagandang bagay. Pero anong pwede mong i-describe sa nanay mo na sa tingin mo, ito, this is what best describes her. Pipili ka ng something that really suits her. And gusto niya na ganun siya makilala. Ganun yung gusto kong maintindihan natin sa ginawa ni Jesus. Ang daming totoong description tungkol kay Jesus. Ang daming predictions kung ano yung Messiah na nandyan sa Bible lahat. So, nandyan sa Bible, may kabigatan lahat yan. Pero namili si Jesus na i-fulfill. At ang finulfill niya, ang pinili niya kung paano siya makilala, asno, donkey, humble, meek, very consistent sa manger and sa cross. Very consistent with how he chose the people to be with. Not the powerful leaders, but the meek disciples, the fishermen, the sinners, tax collectors, the drunkards. So that's one prophecy about the Messiah. And true enough, finulfill ni Jesus, and ikaw na nagbabasa ng Mark will say, si Jesus nga yung Messiah. Pero hindi siya yung klase na Mesiyas na in-expect ng marami. Hindi siya pinoportray na may dalang armas, na magiging madugo, na magiging bossy, na magiging authoritarian, mag-uutos ng patayan. In fact, nung lumaban si Pedro, nung sabi ni Matthew, merong disipulo si Jesus na lumaban nung hinuli na si Jesus. Sabi ni Mark, merong disipulo si Jesus na lumaban nung hinuli si Jesus. Sabi ni Luke, merong disipulo si Jesus na lumaban nung hinuli si Jesus. Pero sabi ni John, si Pedro yun. Si Pedro yung humugot ng sword at nilabanan yung isa sa mga temple guards at nahiwa yung tenga. So sabi ni Jesus, huwag yung gagawin yan. Kung gusto ko lang naman ng ganito, hindi ko na kayo kailangan. Sabi niya kay Pilato, in front of the people who are interviewing him, iniimbestigahan siya. Kung talagang ganito lang yung labanan, bababa na yung kapangyarihan at mga sundalo ng kalangitan. Pero hindi ganun. He's not that kind of king, mga kapatid. Also, nandun din yung Zechariah chapter 14, verse 4, the last chapter of Zechariah, na binabanggit doon na sa verse 4, verse 4, part A, sabi doon, on that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east. So this is a clear depiction of what actually happened on that moment when Jesus was coming into Jerusalem. Naglalakbay mula Bethpage and Bethany. Papunta ng Jerusalem. Saan sila sa dumaan? Sa Mount of Olives. Doon ang dadaanan nila. Ito yung pinipicture ni Zechariah. So, mga kapatid, one of the biggest themes, if not the most important theme, sa Zechariah is yung pag-aantay, the anticipation of the king, of the Messiah. A king from the line of David. Hindi lang basta kung ano-anong o kani-kaninong hari. King from the line of David. And lahat ng mga mabubuting bagay na nakakabit sa pagdating ng haring yan. Yan ang pinapangako sa Zechariah. Yan ang ini-imagine ng mga tao na nagbabasa at sumulat ng Zechariah. At yan ang finulfill ni Jesus. At yan ang sinulat ni Mark, nila Matthew, ni Luke, ni John. All four Gospels wrote this. And they're telling us, Jesus is the Messiah. Jesus is the King. Clearly, mga kapatid, itong si Mark at si Matthew at si Luke at si John, pinipresenta sa atin na ang kwentong ito ay tungkol sa haring si Jesus. Pagdating niya bilang hari at ang kanyang paghahari at ang mga mabubuting bagay na nakakabit sa kanyang paghahari. Sabi nga ni Zechariah sa verse 9 ng chapter 14, and the Lord, hindi na lang sa Israel, and the Lord will be king over all the earth. On that day, the Lord will be the only one. And His name, the only one.
So, ibig sabihin ba, dahil hindi pa naman darating yung araw na yun, ngayon, meron pang iba? I think no. I think this is already happening. Jesus is King. Jesus is what is being proclaimed, is being proclaimed as King sa New Testament. Ano? Hindi na yan future lang. Hindi lang yan mangyayari sa pagbabalik ni Jesus, kundi ngayon mismo, Jesus is already reigning over the whole world. Sabi nga sa Hebrews, umupo na siya sa kanang kamay ng kanyang Ama, seated with majesty. He is the King. And He is the King over all the earth. And He is the only one. And His name is the only one. No other kings. No other true kings in this universe but Jesus. Pero pag kinoconnect natin ito sa tema natin, mga kapatid, which is journeying as the household of God, journeying with the household of God bilang simbahan, sa papaanong paraan ba tayo maglalakbay, kagaya nitong mga sumusunod kay Jesus na naglalakbay, na kinilala siya biyang hari, na kapag ginawa natin ito, na dapat ginagawa natin ito, sumusunod tayo kay Jesus, sumasamba tayo kay Jesus, sumasampalataya tayo kay Jesus, nakikinig tayo sa Kanya, natututo, then, naka-align ba tayo sa karakter niya at sa katuruan niya bilang hari? Madaling sabihin, Jesus is Lord. Madaling sabihin that I believe in Jesus. But, do we really believe and trust and understand yung karakter niya bilang hari at yung mga katuruan niya bilang hari? So, I propose that number one, as a church, we need to recognize that Jesus is our King, and it is totally the opposite of how the world defined power, authority, and kingdom. Kailangan natin kilalanin si Jesus bilang ating hari, at ang kanyang pagiging hari ay kabaliktaran ng kung paano inilalarawan, pininiwalaan, pinanindigan, kinikilusan ng mundo ang mga bagay tungkol sa kapangyarihan, otoridad, at paghahari. Kabaliktaran ng lahat na nakikita natin sa mundo kung paano maghari, kabaliktaran yan ng karakter at tinuturo ni Jesus. Kahit sino pa yung mga leader sa mundong ito, they do not match, they do not fit sa karakter ni Jesus. Then mga kapatid, our beliefs, yung mga pininiwalaan natin, yung worldview natin, yung mga deep-seated views na humuhulma ng ating pananalita at pananaw, at yung mga practice natin should be shaped by the kingship of Jesus. Why am I saying this, mga kapatid? I'm saying this because there are a lot of things that are happening in the world that is not Christ-like. And Christians are cheering for them. Christians are supporting those kinds of things na hindi makakristo. Na wala sa karakter ni Jesus na kapayapaan, na hustisya, ng katotohanan, ng pagmamahal, ng habag, ng kabanalan, taliwas kay Jesus. But many Christians around the world are cheering for the opposite of these things. And if we want to be behind Jesus as our King, shouting, Hosanna, save us, blessed is he who comes in the name of the Lord, then we should recognize that this King ay walang hawak na baril. Itong haring to ay hindi pumapatay, pinatay. Itong haring to ay hindi lalabanan ng dahas ang kanyang mga kaaway. Inutos pa niya na ibigin. At para sa kanilang lahat, inalay pa niya ang kanyang buhay. That is the character of our King. That is who our King is. It is not much the definition of this world about power, about authority, and about ruling. So different. Kaya dapat yung kung paano pinapakilala si Jesus, ito dapat yung humuhulma sa pananampalataya natin, sa pananaw natin, maging sa mga political natin na mga pananaw. Especially, dahil lahat tayo apektado.
Pangalawa, as a church, we should trust that Jesus continues to rule even today. Na hindi natin pwedeng i-justify na, ay, hayaan natin sila o suportahan natin sila. Kahit taliwas sa turo ni Jesus, as if si Jesus ay walang pake. Naghahari si Jesus ngayon. Kung naghahari si Jesus ngayon, may pake siya. Tama po? Kung siya ang totoong hari ng buhay mo, kung siya ang totoong hari ng mundo, kung siya ang totoong hari na saan sinukob, yun yung mga nangyayari sa paligid, ay dapat tinitignan natin sa pananaw, karakter, at katuruan ni Jesus. May pake siya sa nangyayari ngayon. May pake siya sa pananaw mo. May pake siya sa nangyayari sa buhay mo. So we should trust that even today and will one day, pagbalik niya, He will defeat all evil and restore everything back to goodness. Yan ang kanyang ginagawa at yan ang kanyang pinapangako na mangyayari sa pagbabalik niya. At itong katotohanan na to, ito dapat ang magbibigay ng katiyakan sa atin. This should affect our fears, yung mga takot natin, yung mga alalahanin natin, yung mga araw-araw natin na pinoproblema. Lahat ng yun totoo, mga kapatid. Lahat tayo namumroblema, lahat tayo nag-aalala, lahat tayo may kinakatakutan. But also, there's a powerful truth that Jesus is ruling today. Naghahari siya ngayon. And whatever it is that is happening around the world, may paki siya. At may paki din siya sa papanigan mo, sa pananaw mo, sa mga sinasabi mo, at sa mga takot natin, sa mga inaalala natin. Kaya dapat mas lalo tayong magtiwala sa Kanya sa katotohanan na yan na pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito, that He is our King. And pangatlo, as a church, we should continue to put our allegiance only to Jesus. Sabi si Zechariah, siya lang yung hari over all the earth. Siya lang at mag-iisa at ang pangalan niya ay nag-iisa. If Jesus is King, then hindi optional para sa atin ang loyalty sa Panginoong Jesus. Optional ba yung loyalty mo sa asawa mo? Optional ba yung loyalty ng simbahan, which is the bride of Jesus, sa husband who is Jesus? Hindi, di ba? Hindi optional. If Jesus is not just the husband, but He is the King, edi mas loyal tayo sa Kanya, mas lalong luluhod tayo sa Kanya, mas lalong sa Kanya tayo susunod, makikinig, despite of what's going on and what is everyone's talking about all around the world. It is not optional na may iba tayong view pagdating sa mga pangyayari sa mundo. Only what Jesus is teaching and the character of Jesus is what matters for a Christian supposed to be. This is the central proclamation. Ano yung central proclamation ng Ebanghelyo? Hindi yung pagpunta sa langit, although it is true. Hindi yung kaligtasan natin, although it is true. It is important. Hindi yung kapatawaran ng kasalanan natin, although it is important and it is true. The central teaching of the gospel of Christ, in fact, yan ang bungad ni Mark, itong binabasa natin ngayon na libro. Sabi ni Mark, the beginning of the gospel of Jesus the Christ. Jesus the Messiah. Jesus the King, the Son of God. And in fact, few verses later, I think ito yung preaching ni Kuya Bobot sa nung February, few verses later, sabi ni Jesus, now, the time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Repent and believe the gospel. What's the gospel? The kingdom of God has come near. Sino yung king sa kingdom na yan? Jesus. So the very core truth of the gospel that saves us, na naging instrumental para masabi natin na Kristiyano ka, na ligtas ka, the very reason is because Jesus rules. Jesus is reigning, that Jesus is King. So therefore, kung yun ang katotohanan na si Jesus ay hari, at ito rin ang mismong tinitindigan natin sa ating pananampalataya na si Jesus ang hari, therefore, hindi siya optional.
na sa mga pangyayari sa mundong ito, isinasantabi natin yung katuruan at karakter ni Jesus. Bigla tayong nagiging hindi Kristiyano sa ating pananalita at pag-iisip. Biglang nasa iba yung allegiance natin. Biglang wala na tayong paki sa moralidad. Biglang doon na tayo sumusunod sa boses ng tao. At mga kapatid, if Jesus is King, and if Jesus being King is the center of the gospel, therefore, kapag inihiwalay natin ang ating loyalty, ang ating allegiance, ang ating pagsunod, ang ating pagluhod mula kay Jesus papunta sa kahit kanino o kahit na ano, to anyone or to anything, at sa kahit anong pamamaraan, ano tawag dun, mga kapatid? Kapag gumagawa ka ng mga bagay na hindi makakabuti sa iyong bansa, at kung papanig ka sa isang bansa na umaalipusta sa iyong bansa, ano tawag dun? Kapag may dalawang kampo, tapos nandun ka sa isang kampo, pero ang mga kinikilos mo ay kapareho ng kabilang kampo, anong tawag sa'yo? Madalas natin binibitawan yung salitang yun ngayon. We say, traidor. Pero all of us are actually guilty of this. Whenever we say something, we think something, we believe in something that is contrary, na humihiwalay, na salungat sa katuruan at karakter ni Jesus. Sa tinuturo niya tungkol sa kanyang paghahari, na ang kapamaraanan ay sakripisyo, pag-aalay ng buhay para sa kabubuti ng iba, pagpaparaya, pagpapatawad, pagmamahal, katotohanan, hustisya, at habag sa mga mas nakakaawa. Yan ang kanyang paghahari. At kung nagsisigawan tayo kapag may ibang naaapi, at kapag sumasali tayo sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, at kapag mas kumakampi tayo sa mga nasa kapangyarihan kaysa sa mga hinahamak na may kapangyarihan, kapag mas kumakampi tayo sa injustisya kaysa sa hustisya, yan ang tawag sa atin kung tayo ay sumasampalataya kay Jesus. Sa haring puno ng hustisya at habag at katotohanan at kapayapaan. Sa haring inalay ang kanyang buhay, handang mamatay kaysa pumatay. Sa haring binuksan ng kanyang buhay, ang kanyang puso, ang kanyang mga kamay, kahit sa kanyang mga kaaway. Sa haring sa mismong nakabaybay siya sa krus ng Kalbaryo, ang unang binigkas niya is, Father, ano nga? Patawarin niyo sila. Forgive them, for they know not what they do. Kaya nakakalungkot mga kapatid eh. Kasi throughout the week, our lifestyle is very different from Jesus. But when we come together on a Sunday, or when we pray to Jesus, we call Him King, we call Him Lord, and we say Hosanna. We ask Him to save us, but we don't recognize how He is and who He is as our King. So mga kapatid, bilang isang simbahan, sa Kanya dapat ang ating allegiance. Bilang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus na kumikilala na siya ang hari, sa Kanya dapat ang ating puso, ang ating isipan, ating mga pananalita, ang ating mga gawa. As we walk as a church, as we walk with God, siya lang dapat yung focus natin bilang hari. And napalalahanan tayo today gamit mula sa salita ng Diyos, mula sa kwentong ito ng pagpapakilala ng Ebanghelyo kung sino si Jesus bilang ating hari. We are reminded na itong hari natin ay binigyan ng luwalhati ang kanyang ama sa pamamagitan ng kumpletong pagsunod, perfect na pag-submit, pagpapasailalim. I mean, it's a king. Hari siya pero nagpapasailalim. In fact, He submitted Himself as a slave for us. Sabi niya, di ba? Sa Mark, same book, Mark chapter 10, the Son of Man did not come
to be served, but to serve and give His life as ransom for many. And yung serving na binabanggit doon ay nakakabit sa salitang alipin. So nagpakaalipin siya para sa atin. At nagpakaalipin siya sa pagsunod, sa kabanalan, sa katuwiran na itinuturo ng kanyang Ama. Who else is that kind of king who submits himself? Mga hari ngayon, ang mga naghahari-harian ngayon, walang pwedeng makakasugpo sa kanila. But Jesus submitted Himself even to us. And He served us. Pinaglingkuran niya tayo by sacrificing Himself. And take note, He sacrificed Himself even to worldly powers. Isinuko niya ang kanyang sarili sa mga corrupt na makapangyarihan, both political and religious, sa panahon niya. Sa Sanhedrin, mga pari, kay Pilato at kay Herodes. And that, tinalo niya ang kasamaan, tinalo niya ang kaaway, tinalo niya ang kasalanan at ang kamatayan, not by being someone who is violent, by someone who is raging wars, by someone who calls people to fight against each other. Tinalo niya ang kaaway, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan by dying on a shameful way, on a cross. Sana ito yung nagdidikta ng pananampalataya natin. Sana ito yung humuhulma ng ating puso bilang mga tagasunod ng ating Haring si Jesus. At sana itong naggagabay sa ating pagkilos, pananalita, at pananaw. At kahit sa mga takot natin at mga alalahanin natin sa mga panahon na ito. Jesus is King, but this King was born on a manger. And when this King entered his supposed to be house, the temple, Jerusalem, saan siya nakasakay? He rode on a donkey. And when this king was crowned, ano ang ikinurona sa kanya? And when this king was elevated, saan siya in-elevate? That is the kind of king you follow. Do not forget that, brother and sister. That's your king. That's our King, Jesus. May you remember Him, not just this Holy Week, but in every day of our lives. May God bless us.